Una po sa lahat, in behalf of Covenant of Grace Reformed Baptist Church, San Pablo, ako po ay bumabati ng isang magandang araw ng Panginoon, and also blessed and Happy New Year po sa inyong lahat. Pinapabot po ng aming iglesia ang kanilang pagbati at nawa po ay magkaroon tayo ng mapagpalang araw ng Panginoon, mabungang pagsamba, at nawa ay yung mga katotohanang maunawaan natin sa oras at sa araw na ito ay maging mga katotohanang mauuwi sa kaluwalhatian ng Panginoon at mauwi sa malalim na pagkakilala at pagkaunawa sa hindi maarok na kagandahan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, muli po samahan niyo akong manalangin na saglit. Ipapasalamat po kami o aming Ama sa inyong biyaya sa araw na ito sa amin. Ang aming ginagawa sa araw na ito ay nawa po ipaalala nyo sa amin na ito'y paghahanda po sa isang napakagandang mangyayari sa walang hanggan. Ang aming pagsamba sa araw na ito ay patikim ng napakagandang walang hanggan, puno ng kaluwalhatian na doon masisilayan at makikita namin kayo ng mukhaan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang aming inaasam. Kaya po kami ay nasasabik sa araw na ito na sumamba. Dalhin mo nga po, Diyos, ang aming mga kaluluwa sa tunay na kapahingahan at katagpuin niyo po kami ng inyong mabiyayang kahabagan at malawak na pag-ibig sa oras pong ito. Pinagkakatiwala po namin ang araw na ito at ang inyong salita ay kumilos po sa amin. Kumilos ang inyong espiritu sa amin at itanim sa aming mga puso ang inyong pong mga salita. Samahan niyo po kami. Ito po ang aming mga samo at panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. By way of introduction, gusto ko pong magbahagi ng isang simpleng karanasan na meron ako na I do believe many of you can relate sa aking simple experience na ibabahagi po sa inyo. Nang kami po ay lumipat ng location ng aming church, meron kaming dinadaanan na palayan, mapuno, medyo kakaunti po yung bahay, at yung daan pong yun ay scenery. Nung una kaming dumadaan doon, natatandaan ko, pinagagantuhan namin mag-asawa na kami gandang-ganda, yung amoy ay iba sa amoy sa amin sa subdivision, yung init ay iba sa nararanasan namin sa subdivision dahil yung lugar ay mapuno, may palayan, at hindi gaano karami yung bahay, tahimik, at talagang yung mga kuliglig, nag-enjoy kaming panoorin. Kaya nung mga bago-bago pa kaming dumadaan, siguro mga weeks or months, na-appreciate namin yung ganda ng lugar. At talagang kahit medyo malilate kami ng konti, pag doon kami dumaan sa particular na lugar na yon, nadadagdagan kami ng at least mga 5-10 minutes. Hindi siya shortcut. Pero na-enjoy ko kasi at nagagandahan ako sa view. Pero lumipas yung taon, lumipas ang maraming panahon, yung dating gandang-ganda ako, at yung daan at yung lugar na enjoy ako, at gandang-ganda ako, actually ngayon wala na po. Hindi ko na siya ngayon na-enjoy. Minsan naiinip na ako, wala na yung pleasure and delight doon sa particular way o yung daan na tinatahak namin going sa aming iglesia. At I do believe may ganyan kayong experience. Dati na-enjoy nyo itong bagay na ito, maaring cellphone, maaring aklat, maaring gamit, maaring damit, maaring lugar, maaring kape. Pero yung kape, hindi talaga nawawala po sa akin. Lagi ko na-enjoy ang kape. Maaring yung paborito nyong restaurant, nung una kayong pumunta, nagagandahan kayo, pero ngayon, hindi na. I do believe marami nakaka-relate sa inyo na nawawala yung ating enjoyment, yung kasiyahan, yung pleasure doon sa isang particular na bagay as time goes by, kapag lumilipas ang panahon. Alam niyo mga kapatid, hindi naman masama yun. Sa isang banda, hindi talaga may iwasan, mawawala talaga. Hindi naman kasalanan na mawala yung delight ko doon sa kalsada na dinadaanan namin. Hindi yung kasalanan.
Hindi rin kasalanan na dati yung restaurant na pinupuntahan ko, ngayon hindi ko na na-enjoy. It is not a sin. Yung cellphone na dati ko na-enjoy, ngayon hindi na. Hindi yung sin. Maging yung damit na dati gusto-gusto ko laging sinusuot, ngayon hindi ko na rin na-enjoy, wala na akong pleasure. Hindi po yung kasalanan. Ano po? Hindi po yung kasalanan. But, if you lost your delight, your pleasure towards God, to His beauty, I do believe it will lead to sin. Yung mawala ang iyong pagkamangha, mawala yung iyong kasiyahan, yung mawala yung iyong pagnanasa na makita, mamasdan ang kagandahan ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, it would lead you to sin. Because I do believe every regenerated believer, lahat ng mga mananampalatayang ipinanganak na muli, their hearts, their eyes are open to see what the unregenerated, mga hindi mananampalataya, na hindi nila nakikita. Kapag ikaw ay naging isang tunay na mananampalataya, I do believe there is a radical change, merong isang malaking pagbabago the way you look at God. Kung ano pong ibig ko pong sabihin? Kung tunay kang mananampalataya, magkakaroon ka ng isang malaking pagbabago ng pagtingin sa Diyos. You will look at Him as the most delightful, magkakaroon ka ng pleasure, magkakaroon ka ng kagalakan because now you see how beautiful is our God. Ngayong taon na ito, yan ang inyong hanapin. Yan ang inyong pagtrabahuhan. Yan ang inyong sikapin na hindi mawala yung pleasure, yung delight, seeing the beauty of God. Gusto ko pong buksan nyo ang inyong mga Biblia sa isang partikular na awit. At dito, actually ito ay meron akong keychain at yung keychain ko doon nakalagay yung babasahin nating talata, Psalms 27 verse 4. Pero for the sake of context, babasahin po natin ay ang verses 1 to 4 lamang. Yung unang 4 na talata at dito tayo magpo-focus. Psalms 27 verses 1 up to 4. At kung naroon na po ang buong kongregasyon, inaanyahan ko po na ibigay ninyo ang inyong buong pandinig. Ang ating papakinggan at babasahin ay salita ng Diyos na walang pagkakamali at hindi maaring magkamali. Basahin natin ang talatang 1, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? When evildoers came upon me to devour my flesh, my adversaries and my enemies, they stumble and fell. Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war rise against me, in spite of this, I shall be confident. One thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Napakaganda ng awit na ito. Kung titingnan natin si David sa kanyang karanasan, nang inawit niya ito, nang isinulat niya ito, nasa gitna siya ng isang mabigat na karanasan. May banta ng kaaway, at kung makikita natin sa verse 12, may mga kaaway siya na nagpaplano ng pag-atake o paglaban sa kanya o pagsugod sa kanya. At makikita rin natin na dito si David ay nakaranas ng pag-iwan ng mga malalapit na mga tao sa kanyang buhay. And yet, despite of this dark experience, may banta ng kaaway, iniwan siya ng mga malalapit na tao sa kanyang buhay, makikita natin dito na si David,
is very confident. Actually, ang Psalms pong ito expresses, kung titingnan natin, David's confidence, yung kanyang kumpiyansa. Actually, ang Psalms na ito ay bracketed ng salitang confident. Kung titingnan nyo sa verse 3, sa uling bahagi, sinabi doon, in spite of this, I shall be confident. At kung titingnan natin sa verse 13, ang sinabi doon, and I would have despaired unless I believed that I would see the goodness of the Lord. Same expression, confident or believe, isang ina-express noon, siya ay kumpiyansa. Kaya makikita po natin dito, itong Psalms na ito is ina-express ni David yung kanyang fearlessness, sa kalagitnaan, yung kanyang pain. Pero despite doon, makikita natin yung huwag tayong papalya na hindi makita ito, na dito si David has this one consuming desire. Meron siyang isang bagay na ninanasa lamang. At yung ninanasa na yon ay hindi kaligtasan mula sa mga kaaway. May mga kaaway dito si David, subalit ang kanyang ninanasa is not the deliverance from danger. Ang ninanasa dito ni David is in verse 4, to behold the beauty of the Lord. Kaya dito makikita natin isang bagay ang maliwanag. Makukuha natin dito. David has one consuming desire, and that is to behold or see the beauty of God. Isa lamang ang pinagtutuunan, isa lamang ang ninanasa dito ni David, ito ay ang makita ng Panginoon. Kaya simple lamang po ang aking mensahe na gustong ibigay sa inyo. Based on this context, our message is the one consuming desire to seek the Lord and to behold and meditate His beauty. Isang nag-iisang pagnanasa. Hanapin ang Panginoon upang masdan at pagbulayan ang kanyang kagandahan. Hanapin ang Panginoon upang mamasdan at pagbulayan ang kanyang kagandahan. Yun ang isang ninanasa dito ni David, at mamaya i-explore natin ang talatang yun. Ngayon, dito sa mensahe na ito, gusto ko yung bigyan ng dalawang bahagi. Una, pasinin ninyo sa ating talata na si David, pinapakita niya kung sino yung Panginoon na kanyang ninanasa. Kaya ang unang bahagi ng ating mensahe, ang Panginoon na ninanasa. Ang Panginoon na ninanasa niya. The God that He seek to behold. Ang Panginoon na ninanasa, at ikalawa, ang ninanasang kagandahan ng Panginoon. Ang ninanasang kagandahan ng Panginoon. Because sabi doon, one thing that I have asked, and that is to behold the beauty of the Lord. Ang ninanasang kagandahan ng Panginoon. Yan, dalawang yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, at yan ang ating tututukan. Gusto ko munang mag-focus tayo sa ating unang bahagi ng ating mensahe, ang Panginoong ninanasa, o yung Panginoon na ninanasa ni David, yung kanyang dinidesire. Pasinin ninyo sa verse 1. Sa verse 1, dito si David ay may dalawang question na pinost. Ang sabi ni David, whom shall I fear? Sa akin pong translation na NASB ay whom shall I fear? And secondly, whom shall I dread? Sa Tagalog, sino ang aking kakatakutan? Bakit ako matatakot? Kung titingnan ninyo na parehas ang salin sa Tagalog, ang salin ay takot. Pero sa English is fear and dread. Bagamat ang salitang fear and dread o yung takot, ito ay dalawang salitang related, pero hindi sila same in meaning. Somehow, pwede silang gamitin na magkaparehas ng kahulugan, ngunit hindi sila specifically identical. Meron silang magkaibang kahulugan. For example, sa verse 1, nang sinabi ni David na, whom shall I fear? Ang kanyang ginamit ay sa fear. Whom shall I fear? Ang salitang yan, yung fear dyan na ginamit ni David ay ang takot na nagbibigay ng anxiety. Takot na nagbubunga ng kabalisaan. Takot dahil
natatakot sa isang hinaharap na pangyayari. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, meron kang kinakatakutan sa hinaharap at ang bunga nun sa kasalukuyan ay kabalisaan, bagabag. So, yan yung meaning ng unang salitang fear. Yung pangalawa, sinabi doon sa ESV translation ay ang dread o sa ESV ay afraid. Yan ay yung pagkatakot sa kaaway na nasa iyong harapan sa kasalukuyan. Yung nakita mo yung kalaban, nakita mo yung kaaway, may karanasan kang nabigla ka at ikaw ay sinindak ng takot. Yun yung takot. Takot at the moment na may biglaang nangyari. May nakaharap ka, meron kang kinaharap na kaaway, kalaban. Ito ay tumutukoy sa takot sa isang sudden or immediate experience ng pag-atake ng kaaway. So, ibig sabihin, yun ang kaibahan ng salitang ito. Yung salitang fear is nagbubunga ng kabalisaan, bunga ng pag-aalala at takot sa hinaharap. Yung afraid, yan ay takot sa kasalukuyan dahil may hinaharap na kalaban. At kung titingnan natin dito, si David, wala siyang kinakatakutan sa hinaharap. Parang sinasabi ni David, "The Lord is my light and my salvation." Bakit ako matatakot o kakatakutan ko ang mga bagay sa hinaharap? Whom shall I fear? Ano ang kakatakutan ko sa hinaharap? Walang kinakatakutan si David, hindi siya natatakot sa anumang banta sa hinaharap. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa hinaharap, ngunit si David ay kumpiyansa at hindi natatakot sa anumang mangyayari sa hinaharap. At ang sinabi ng ikalawa ni David, whom shall I sa ESV translation ay whom shall I be afraid o whom shall I dread, ay hindi siya natatakot kahit may biglaang pag-atake ng kaaway, kahit na may biglang sumulpot sa kanyang harapan na nakakasindak na bagay o kaaway, hindi siya matatakot. So yun ang pinapakita dito ni David. Wala siyang kinakatakutan, hindi niya kakatakutan ng hinaharap, hindi ito magbubunga ng kabalisan sa kanya, hindi siya matatakot kahit na may mga biglaang mga bagay na dumating sa kanya. So ibig sabihin na sinabi ni David, whom shall I fear? Hindi sinasabi dito ni David na hindi siya capable o hindi siya tinatablan ng takot. Na sinabi ni David, whom shall I fear? He's making a point. Gumagawa siya ng punto. Meron siyang gustong ipahiwatig. At ang gustong ipahiwatig dito ni David ay ito. If the Lord is my light, if the Lord is my salvation, whom shall I fear? Kung ang Diyos ang aking liwanag, kung ang Diyos ang aking kaligtasan, bakit ako matatakot sa hinaharap? Bakit ko kakatakutan ng kasalukuyan? Sino kakatakutan ko sa hinaharap? Sino kakatakutan ko sa kasalukuyan? Kung ang Panginoon ang aking liwanag, kung ang Panginoon ang aking kaligtasan. Sa ibang salita, sinasabi ni David dito, pinapahayag niya ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pananampalataya, na ang kanyang dahilan kung bakit si David is very confident, yung kanyang pananampalataya is very explicitly, very firm, dahil ang kanyang pananampalataya, his faith and confidence are grounded to who God is. Napapansin niyo ba yun? If the Lord is my light, if the Lord is my salvation, whom shall I fear? Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang kumpiyansa ay nakaugat at nakabatay sa kung sino ang Diyos. Yung kawalan ng takot ni David ay bunga ng pagtingin niya kung sino ang Diyos. So, dito natin makikita kung ano ang nag-alis ng takot kay David. Ang nag-alis ng takot kay David is tinignan niya kung sino ang Diyos. God is my light and God is my salvation. Kaya dapat nating makita rito ang ating mga puso, our mind and hearts must dwell upon who God is. Dapat tayo magbulay-bulay, dapat nating ilagay sa ating puso, sa ating isipan, sino ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga.
hindi pwedeng occasional, Sunday lamang ilalagay mo ang Diyos sa isipan at sa puso mo. Sunday ngayon, ano na ako ngayon, godliness activate. Para kapag Sunday, ilalagay ko na yung Diyos sa puso ko at sa isipan ko kasi Sunday na, pwede Sabado ng gabi siguro. That is a wrong attitude. Every day, you must put God in your heart and in your mind. Dwell upon who God is. Manatili kayo at hanapin ninyo kung sino ang Diyos. Kaya ang aking hamon dito, take a pause, huminto kayo, and meditate on God's nature. Huminto kayo at pagbulay-bulayan nyo ang kalikasan ng Diyos. Sino ang Diyos? Ang problema natin sa ating panahon ngayon, hindi ito ginagawa ng mga mananampalataya, hindi ito nagiging practice. Kaya pag pinag-usapan ang tungkol sa Diyos, ang kanila magiging tono ng conversation ay ganito. Alam mo, natutuwa ako sa Diyos. Alam mo, ang paborito ko sa Diyos ay ganito. Narinig yun na ba yung ganong klase ng kwentuhan? Alam mo, natutuwa ako sa Diyos. Alam, ito yung gusto ko sa Diyos. Hindi worthy na pag-usapan sa ganong tono ang kung sino. Dahil kung kilala natin kung sino ang Diyos, His power, His wisdom, His holiness, His faithfulness deserves reverence as we talk about who God is. That is why we must not use the name of God in vain. In vain. Pinapakita rito ni David, yung kanyang confidence, yung kanyang faith is grounded sa kung sino ang Diyos. At makikita natin ng isang aral dito, we can overcome fear only as we immerse ourselves in meditating upon God's revealed nature. Mapapawi lamang yung takot, maapula natin, mapapatay natin ang ating takot kung tayo ilulubog natin ang ating sarili sa pagbubulay-bulay, sa kapahayagan o sa ipinahayag na katangian ng Diyos ng kanyang sarili. Paano ang Biblia ay may napakagandang pagpapahayag ng sarili ng Diyos. Alam niyo, nung bata pa ako, may mga paborito akong boy band. Paborito ko po ang Westlife. Bumibili ako ng magazine ng song hits. Maraming yung mga bata ngayon, hindi na nila alam kung ano yung song hits. Ano po? Diyan kami natuto mag-gitara. Song hits, kasi gusto kong makilala yung mga paborito kong artist. Magazine song hits. At kapag ay, dito pala siya. Okay. May mga nakikita ako na magagandang bagay na nani-discover sa, ito pala yung hilig nila. Ito pala yung sports nila. May natutuklasan akong magandang bagay tungkol sa kanila. Mga kapatid, yung illustration na yun may not be perfect, but the Scripture reveals the beauty of God's nature. Ang Biblia ay nagpapahayag ng napakaluwalhati at napakagandang kalikasan ng Diyos. Bakit hindi tayo nauuhaw sa kanyang salita kung ito'y punong-puno ng napakagandang kapahayagan ng Diyos? Na ang Diyos ay may hindi nagbabagong katangian. Na ang Diyos, ang kanyang katangian ay napakaluwalhati. Yung ipinahayag na katangian ng Diyos, yung ipinahayag, yung kanyang kapahayagan ng kanyang sarili, yan ay dapat maging angkla ng ating kaluluwa. Yan ang ating batong tinutuntungan. Our faith is standing upon the truth. At ang truth na yon ay kung sino ang Diyos. Tatanungin ko kayo ngayon, are you amazed na mamangha ba kayo at meron ba kayong kasiyahan? Kapag binuksan niyo ang Biblia, napupukaw ang inyong puso, napakadakila at napakaganda ng Diyos. At kapag hindi yun ang iyong damdamin, you need to pray hard. It's either you are not converted or you are lazy. Or am I lazy? Napakaganda ng Biblia.
Napakaganda ng Biblia dahil napakagandang Diyos ang pinapahayag ng salita ng Diyos. Sinabi ni David, "The Lord is my light and my salvation." Hindi ito basta repetitive words, hindi ito cliche. Na sinabi ni David, "The Lord is my light and my salvation," he experienced God as his light and salvation. Na sinabi ni David, hindi ko alam kung paano niyang tinagalog ang verse 1. Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Nang sinabi ni David na ang Panginoon ang aking liwanag at ang kaligtasan, naranasan niya kung paano naging liwanag at kaligtasan ng Panginoon sa kanya. Dahil kung titingnan natin ang verse 2, napakalinaw na nakaranas si David ng pagliligtas ng Diyos. Actually, ang verse 2 ay nasa past tense. Yan ay isang pangyayaring naganap na. Sinabi doon, when evildoers came. Ibig sabihin, nangyari na. Past tense. When evildoers came upon me to devour my flesh, my adversary, and my enemies, they stumbled. Nadapa na, nangyari na. And they fell. Ibig sabihin, may pangyayari na naganap sa buhay ni David. At yung nangyari sa verse 2, na pagliligtas sa kanya, doon niya naranasan, God being his light and God being his salvation. So, ibig sabihin, nakita ni David and he experienced truly that God, ang Diyos, ay kanyang liwanag at kanyang kaligtasan at tanggulan ng kanyang buhay. Yung sinabi ni David, "The Lord is my light and my salvation," he tasted it. Alam niyo po, nung ako'y may natikmang masarap na pagkain at kape, kinikwento ko to sa kaibigan ko. Sasabihin ko, "Bro, puntahan mo to, masarap ang kape dito. Bro, puntahan niyo tong restaurant na ito, maganda rito." At ganoon din sa mga kaibigan ko, "Bro, may nakita kaming bago, natikman namin, ang sarap." Alam niyo, yung sinasabi ni David, parang ganoon. Nung sinabi niyang, "The Lord is my light and my salvation," sinasabi niya, "The Lord is my light and my salvation. I have tasted it." Naranasan ko kung paano ang Diyos ay naging liwanag at kaligtasan at tanggulan ng aking buhay. Ang katotohanan gusto ko makita natin dito, napakaganda ng katotohanan dito. Hinahayaan ng Diyos na maranasan natin kung sino siya. Ang Diyos ay liwanag. At sinabi ni David, "The Lord is my light." Pagdating natin sa verse 2, God being light, doon niya naranasan sa verse 2 na ang Diyos talaga ay kanyang liwanag at kanyang kaligtasan. Yun ang katotohanan ng napakaganda rito. God, let us experience who He is. Hinahayaan ng Diyos na maranasan natin kung sino siya. At dito, minention ni David ang tatlong bagay tungkol sa Diyos. Ano yung kanyang naranasan tungkol sa Diyos? Ang kanyang naranasan ay liwanag, light, salvation, and the defense of his life. Nakikita niyo dito, ito yung katangian ng Diyos. Siya yung liwanag, siya yung kaligtasan, siya yung defense, siya yung tanggulan ng buhay ni David. Tatlong bagay lang ito. Tatlong katangian ito ng Diyos na naranasan, natikman ni David na sinasabi niya ngayon. Ngunit ang totoo, bagamat totoo, yung tatlong katangian na ito ng Diyos sa verse 1. Ang sinabi sa verse 1 ay, "Sino ang aking kakatakutan ng Panginoon, ang muog ng aking buhay?" Ibig sabihin, siya ang kanyang tanggulan, muog. Kita niyo yung tatlong katangian ng Diyos sa verse 1? Liwanag, kaligtasan, at muog. Yan ay totoo sa Diyos. Yan ang Diyos. But God is more than that. Totoo yan ang Diyos. Ngunit dapat din natin tingnan, ang Diyos ay higit pa diyan. Hindi lang siya liwanag, hindi lang siya kaligtasan, hindi lamang siya muog. God is more than what David experienced. We can experience God's unchangeableness. Yung hindi niya pagbabago. Dahil kung ang Diyos ay nagbabago, lahat tayo dito ay hindi iiral. We cannot exist if God changes.
Ibig sabihin at this moment of time, we are experiencing the unchangeableness of God. Okay, yung hindi pagbabago ng Diyos. Kaya huwag ninyong ipagpasalamat ninyo ang araw na ito. Mamayang gabi na natapos ang araw na ito, Panginoon. Bagamat wala akong naranasang kakilakilabot, wala akong naranasang nakamamanga, walang apoy, wala akong ganung naranasan, pero ipagpapasalamat ko dahil tiyak ako, naranasan ko ang kawalan mo ng pagbabago sa araw na ito dahil pinanatili mo ang buhay ko, ang kalakasan ko, higit sa lahat, pinanatili mo ako sa Panginoong Kristo. See, every moment, every day, 2 minutes ago, we just experienced God's unchangeableness. Naranasan natin ang hindi pagbabago ng Diyos, ang kanyang katapatan, ang kanyang masaganang biyaya, ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Lahat ng ito ay ating nararanasan. That is why wala tayong reason para iisang tabi ang pagpapasalamat. Now, si David may naranasan dito. Yung pagiging liwanag, tagapagligtas at muog. But God is more than that. Tingnan niyo sa verse 3. Sa verse 3, ina-express ni David yung kanyang ongoing faith and confidence. Yung nagpapatuloy, yung nasa kasalukuyan at nagpapatuloy na pananampalataya at kumpiyansa. Dineclare ni David sa verse 3, ang sabi niya doon, "Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arises against me, in spite of this, I shall be confident." Sinasabi dito ni David, ang kanyang puso ay hindi mababalisa. Ang kanyang puso ay hindi matatakot sa mga banta ng kaaway. Bagamat nariyan ang kaaway sa kanyang harapan, bagamat may banta ng digmaan o pagsugod, ang sinabi ni David, ako'y mananatiling kumpiyansa sa Diyos because the Lord is the defense of my life. Siya ang aking muog. Naranasan ni David ang pagliligtas ng Diyos, kaya sa kasalukuyan narito si David. Tingnan ninyo yung verse 3. Full of confidence. Stable, firm faith. Kaya kung titingnan ninyo yung verse 1, ang verse 1 po is a confession of who God is. It is a testimony of David experience, how he experienced God. So ngayon ang question, whom shall I fear? Kung ito ang Diyos. Ang sagot, because of who God is, I will not fear. Dahil sa kung sino ang Diyos. Yun ang pumapawi ng takot. Kung sino ang Diyos. Ang takot ay sinasagot, inaapula, pinapatay ng katotohanan ng sino ang Diyos. Sapagkat ang mga bagay na kinakatakutan natin, higit diyan ng Diyos. So, siya na kinakain ng takot, siya na nalulubog sa takot, don't judge them. Pero, dapat malaman ng taong binabalot ng takot, kinakain ng takot, may mababaw siyang pagtingin sa Diyos. Kulang siya sa pagtingin sa kung sino ang Diyos. Sinabi ni David, pinapaliwanag ko sa inyo kanina pa yung 3 bagay na light, salvation, and defense. Nang sinabi ni David, the Lord is my light. At kung titignan niyo yung konteksto nito, sa banta ng panganib at mga kaaway, verses 2 and 3 hanggang 12, makikita natin doon, ang Diyos ang kanyang naging liwanag. Maraming associated meaning yung liwanag. Sinabi nila ng iba, illumination daw ito, pagpapalinaw ng isip, kaliwanagan. Pero based on the context, I prefer to interpret na yung light dito is a symbol of divine favor and presence. Yung light dito, I prefer na ito ay interpret as yung pabor ng Diyos at presensya. Ang Diyos ay kasama ni David, at ang Diyos ay hindi lang basta kasama ni David, nandoon din yung pabor, biyaya ng Diyos. So ito ay divine favor and presence. Kaya pinapakita dito sa ating talata
na nang si David ay nasa madilim na karanasan, naranasan niya, God is with him, and the favor of God abides in him. Nananatili sa kanya ang pabor ng Diyos. At yun ang nakakamangha dito dahil ang Diyos na dakila, despite of who David is, ang pinapakitang larawan sa atin ito ay hindi nawala kailanman ang Diyos kay David. Bagamat sinasabi ni David, meron siya mga experience na tila God is absent, yun yung kanyang feelings, yun ang kanyang emotion. Dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, my God, why thou art forsaken me? Hindi nawala ang Diyos doon. Ngunit, sa karanasan ni David, yung kanyang karanasan ay nagdidikta na parang absent ang Lord. Pero ang katotohanan dito, hindi siya iniwan ng mabiyayang presensya ng ating Panginoon. Ganun kaganda ang pagsama ng Diyos. Ganun kaganda ang pagsama ng Diyos. Yung emotion mo madadala ng mga panlabas. Kaya ang kailangan mo, tutukan mo kung sino ang Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala sa mga mananampalataya. Nang sinabi ni David, God is my light, ibig sabihin nun, God is present and He, God, bestow great favor in me. Yan ang pinapakita. Sinabi rin ni David, my salvation. Based sa context, ito ay deliverance, kaligtasan sa mga banta, panganib, at oppression na nararanasan ni David. At madalas ginagamit ang salitang kaligtasan o salvation sa ibang mga awit na pagliligtas ng Diyos sa bingit ng kamatayan o mga life and death situation. At ito ang naranasan ni David sa verse 2. Naranasan ni David ang kaligtasan ng Diyos. Alam niyo po ba na ang pagliligtas ng Diyos na ginawa niya kay David, ito ay revelatory act. In other words, nang niligtas ng Diyos si David sa panganib, ito ay gawa ng Diyos para ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Ibig sabihin, when God acts, hindi lang siya basta gumagawa. Yung kanyang action reveals who He is. Kapag kumilos ang Diyos at gumawa at nagligtas, na ito'y nagpapahayag sa kung sino siya. Kaya nang niligtas ni Yahweh si David, nakita ni David na ang kanyang kaligtasan, God Himself is my salvation. Ang Diyos, ang Panginoon, si Yahweh mismo ang aking kaligtasan. At ipinapakita rito dahil 3 beses ginamit ni David ang pangalang Lord. Kung titingnan niyo po sa ESV, pansinin niyo po yung salitang Lord, yan po ay naka-capital lahat. Ano po? Pansinin niyo. Minsan makikita kayo na ang capital lamang ay L and the small O, R, and D. Pero dito, capital L, O, R, D. Dahil yan po ay proper name. Yahweh. Sa Hebrew translation, yan po ay Yahweh. Covenant name. Faithful God of the covenant. So, ang sinasabi ngayon dito ni David, etong Panginoon na ito, na aking liwanag at aking ilaw, siya yung Diyos, si Yahweh, na tapat sa kanyang tipan. Kaya, nakita ni David, nang iniligtas ng Panginoon si David, nakita ni David first hand na si Yahweh ang tunay na tapat na Panginoon na nagliligtas. Nakita ni David ang katapatan ng Diyos sa pagliligtas ni Yahweh sa kanyang kalagayan. Ang pagliligtas ng Diyos is flowing from His steadfast covenant and love. Yung pagliligtas na naranasan ni David, yan hindi bunga dahil hari si David, malakas si David, o may nakita ang Diyos kay David na pwedeng, ito yung naging reason ni Yahweh para iligtas si David. Hindi po. Walang nakita si Yahweh yung reason para iligtas si David. Alam niyo kung anong reason ng Panginoon na iligtas ng Panginoon si David? Kanyang pag-ibig. Yun ang nakamamangang kagandahan ng Diyos. Na-move ang Diyos na iligtas si David, hindi dahil merong nakita ang Diyos kay David, kung hindi na-move ang Diyos sa kanyang sariling pag-ibig na iligtas si David.
Na-move ang Diyos na iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil may nakita siya sa atin. So, we have the same experience, though iba yung kaparaanan, pero makikita natin dito na nang iniligtas ng Panginoon ng makasalanan sa pamamagitan ni Kristo, iniligtas niya tayo, hindi dahil napakilos natin siya, na parang kumilos ang, ako iawang-awa sa batang ito, mailigtas na nga. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay kumilos ayon sa kanyang sariling likas na pagiging pag-ibig. Hindi mo siya napaibig. Ang Diyos ang nangunang umibig sa iyo. So, nang iniligtas ng Panginoon si David, ganoon na nangyari, at yun din ang karanasan natin sa Panginoong Jesucristo. Sinabi ni David, the defense of my life, tanggulan. Ang Diyos na nagtatanggol he feels safe kapag lumalapit siya sa Panginoon. Actually, ito ay military image. Nang tinawag ni David, the Lord is my defense, kino-confess ni David, he is safe in the Lord. Hindi dahil bumaba ang Diyos, kung hindi, the Lord Himself, being who He is my defense. Parang ganito. Sa oras na ito, parang ganito po. May isang tao, hindi niya nakikita ang Diyos, dahil hindi naman talaga natin makikita ang Diyos, pero because he knows God, at kilala niya ang Diyos, pinagbubulay-bulayan niya kung sino at ang likas ng Diyos, kahit wala siyang nakikitang kamangha-mangha, pero dahil ang puso at ang kanyang isipan ay nagbubulay sa kalikasan ng Diyos, kung sino ang Diyos, he feels safe. Kaya sabi niya, ang Diyos, ang aking pader, ang aking tanggulan, ang aking tagapagtanggol. He is the defense of my life. Hindi natin kailangan ng visual para sabihin natin, the Lord is my defense. Bakit? Kasi nakita ko hinarangan ng Diyos. Literal. Wala tayong makikita nun. But by knowing, sa pagkakilala natin sa Kanya at napupunaw ang ating mga puso sa kung sino siya, we can say, though we do not see a physical element, we can say confidently with full of faith, the Lord is my defense because of who He is. The Lord is ang Diyos ang aking muog dahil sa kung sino siya. Nakita niyo po ba ang kagandahan ng Panginoon sa mga talatang ito? Yan ang ating Panginoon. Yan ang Panginoong, pagdating natin sa verse 4, yan ang Panginoon na ninanasa ni David. Kaya punta tayo sa ikalawang bahagi. Ang ninanasang kagandahan ng Panginoon. Pansinin niyo dito, yung language ni David sa verse 4 is emphatic. Binibigyan niya ng diin. Ang binibigyan din ni David sa verse 4, meron lamang siyang singular, one desire. Meron lamang siyang nag-iisang desire. At ang desire na yon ay makita ang Diyos. Pansinin niyo ito. Naranasan niya na gaano kadakila ang Diyos. Tama po. Naranasan niya na kung sino ang Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang pagiging liwanag, tagapagligtas at pagiging muog. And yet, sa harapan ng Diyos, pwede na siyang humiling ng kahit ano. Tama po. Kasi napakamakapangyarihan ng Diyos. At dahil makapangyarihan ng Diyos, pwede ko nang hilingin ito. Kasi ganun tayo, alam nyo. Nakapakinig ako ng pangangaral. Alam niyo ba na ang Diyos ay inyong Ama at ibibigay ng Diyos dahil kayang gawin ng Diyos ang lahat, pwede ka nang humingi ng kahit anong gusto mo sa Diyos at palakpakan ng mga tao. Pero dito, hindi yun ang ginawa ni David. Sa harapan ng makapangyarihan at Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay na walang imposible sa Kanya, isang bagay ang Kanyang hiniling. At ang Kanyang hiniling ay ang pinakamahalaga. Pansinin niyo dito, si David sa verse 3 ay may banta na siya maaaring mapaligiran ng mga kaaway. Sa verse 4, may mga masasama at pangit at hindi totoong mga patotoo sa kanya. Sa verse 10, iniwan na siya ng kanyang ama at ina, mga malalapit sa buhay, mga kaibigan niya. Pero lahat ng ito, pansin ninyo, si David ay may napakaraming pangangailangan. Tama po. Pero hindi hiniling ni David ang mga bagay na immediate need niya. Hindi niya hiniling ng deliverance. Hindi niya hiniling ang na magkaroon siya ng mga kasama dahil iniwan na siya. Napakadami ng pangangailangan dito ni David, pero sa gitna ng napakaraming pangangailangan ni David, hiniling ni David ang pinakamahalaga na sa tingin niya sa kanyang sitwasyon, ito yung pinakamahalaga, ang kanyang hiniling sa kalagitnaan ng kanyang madilim na karanasan ay ang Diyos mismo. Ito ang punto rito, mga kapatid. Sa gitna ng mga mabibigat na karanasan, in the midst of the affliction,
desire God. Sa gitna ng iyong hindi may paliwanag na sitwasyon o karanasan o pagsubok, gaano man niyang kabigat, maaaring nasasaktan ang iyong puso, maaaring nasasaktan ka pisikal, ang una mong hilingin ay wag muna yung mga immediate need mo. Wag muna yung mga immediate needs. Wag yung mga daglian na pangangailangan mo. Kung ikaw ay nasasaktan ngayon at meron ka nararanasan, ang una mong hilingin ay kalapitan sa Diyos. Yun ang ginawa ni David. That I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Anong hinihiling ni David? Hinihiling ni David ang pinaka mabuting bagay sa kanyang sitwasyon. Hindi ang kanyang mga pangangailangan, kung hindi ang Diyos mismo ang kanyang hiniling. Nagawa niyo na ba sa inyong buhay yun? Hindi masamang manalangin ng pangangailangan sa Diyos. Pero, ang aking tanong, ano ang hihilingin mo? Yung ibibigay ng Diyos o yung Diyos mismo na nagbibigay? That's the simple realization. Naalala ko yung isang batang umiiyak. Binigyan ng tatay niya siya ng bagong laruan dahil paalis na siya papunta ng ibang bansa. Binigay ng tatay yung laruan, ang daming laruan. Ang ginawa ng bata, itinapon ang laruan. Sabi ng bata, "Tatay, ikaw ang gusto ko." Yung dapat ang attitude natin sa harapan ng hindi may paliwanag ng mga sitwasyon at pangyayari. Panginoon, ang gusto ko ay ikaw sa sitwasyon na ito. Ikaw ang gusto ko. Ang Panginoon lamang. Bakit ang Diyos ang pinakahahangad ni David sa gitna ng mabigat niyang kalagayan? Ito ang pinakahahangad ni David sa kanyang sitwasyon dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang liwanag, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagtatanggol. Nakita ni David ang kagandahan ng Diyos sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya wala siyang nanasayang iba kundi ang napakagandang Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Wala siyang ibang hinihiling. Nakita niya, napakaganda ng Diyos sa kanyang katangian. Napakaganda ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Napakaganda ng Diyos bilang tanggulan. At ang sasabihin ni David, ano pang hihilingin ko? Bakit ko hihilingin ang mga mababaw at maliliit na bagay? Ang Diyos mismo, dahil napakaganda ng Diyos. At dito po ako magtatapos. Nang sinabi ni David, to behold, hindi sinasabi ni David na makita niyang pisikal ang Diyos, kung hindi pagbulay-bulayan niya ang Diyos. Ang makita ang kalwalhatian ng Diyos ay hindi po isang literal na larawan, mga kapatid. Hindi po. Hindi ito literal na larawan. Kung hindi makita natin paano ipinahayag ng Diyos. Sana kanina nang ako po'y nangangaral, wala akong binanggit, wala akong pinakitang larawan sa inyo na naglalarawan sa Diyos. Wala akong literal na picture na pinakita. Wala akong illustration na ipinakita kung sino ang Diyos, kung gaano kaganda ang Diyos. And yet, if you listen intently, kung paano ipinakita ni David ang kagandahan ng Diyos, wala kayong nakitang larawan and yet you saw how beautiful is God. See? Ibig sabihin, ang katotohanan makikita natin dito ay ito. Ang kapahayagan ng napakagandang kalwalhatian at kagandahan ng Diyos na nakita ni David ay ito po. Ang Diyos ay Diyos na nagpapakita ng kanyang kagandahan at kalwalhatian. Yan ang Diyos. Hindi niya itinago ang kanyang sarili. Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili. At ang tanong, kung ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kagandahan at kalwalhatian, saan natin mahahanap, saan natin makikita ang kagandahan na ito, ang kalwalhatian na ito ng Diyos? Mga kapatid, sa inyo pong lahat ng miyembro ng New Life Reformed Baptist Church, makinig po kayong lahat. Saan makikita ang kalwalhatian at kagandahan ng Diyos? Ito yung inyong makikita sa bawat matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos
ng kakayahang makita ang kanyang kagandahan at mamasdan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa banal na kasulatan. Preaching of the Word is like a window where we can gaze upon the beauty of the Lord. Huwag kang mawawala tuwing araw ng linggo dahil ang nawawala sa iyo ay makita at masilayan ng kagandahan ng Diyos. The person who stands in this pulpit gave his time, he labored day and night to study the Scripture so that you may see and behold the beauty of God. Hindi nyo ba yun na-appreciate? Kaya hindi dapat nating pumalya sa pagsamba because this event is an event for us to see how beautiful, how glorious is our God. Kawalan mo kapag hindi ka sumamba at dapat kang malungkot. Nawalan ako. Hindi ko nakita. Kung nakikita mo na gano'n ang pagsamba is an event for us to see the beauty of God, may swimming. I will choose Sunday service dahil yung swimming will pale to the ito'y mamumutla sa kagandahan ng Diyos. Hindi ko ipagpapalit ang swimming sa kagandahan ng Diyos. May labahin. Ako, tambak ang labahan, Sunday, mainit pa, ay tamang-tama, pwedeng magkula, pwedeng no, I will leave my laundry because seeing the beauty of God is more important than my laundry. Mas mahalaga ang kagandahan ng Diyos na makita ko sa pagtitipo na ito kaysa sa maglaba. Mayroon akong trabaho. Hindi, magsasacrifice ako. Panginoon, ikaw na ang bahala dahil hindi ko pwedeng ipagpalit sa trabaho ang pagsamba dahil, Panginoon, dito kita nakikita. Tulungan mo ako kasi ito'y humahad lang sa akin para hindi ka makita. I will sacrifice this Sunday para sa aking trabaho. Hindi ko isasacrifice ang worship service sa aking trabaho. Ang sasacrifice ko, trabaho ko. May nag-imbita sa iyo, balikbayan, kaibigan, matalik na, get together tayo, reunion tayo. At sabi mo, tagal ko na ito hindi nakita, alis na siya bukas, Monday. Paano ba to? No. Though that person is very important to me, God is more important. Sunday is our meeting place. Me and my God, ang Sunday is our meeting place. Kaya mga kapatid, nais kong bigyan diin ang pangangaral ng salita ng Diyos ang bintana upang mamasdan natin ang kaluwalhatian ng Diyos at kagandahan. Ang sinabi ni David, to behold the beauty of God, huwag niyo sabihin, privilege niya yun. Hindi po. Sunday by Sunday. Worship service, preaching of the word is an event. An event that opens the window for us to see and gaze upon the beautiful glory of God. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat o aming Diyos sa inyong biyaya sa oras na ito sa amin. At nawa po kami nahamon at nakita namin ang isang napakagandang katotohanan na dapat namin simulan ng bagong taon na ito. At na-realize namin that Sunday is an event, a meeting place. Sunday is a meeting moment, meeting event between your people and you para makita at ipakita nyo ang inyong napakagandang kagandahan at kaluwalhatian. O aming Diyos, ito po ay huwag mawala sa amin. Huwag itong mawala sa amin. Realizing that we can see, maunawa namin, maaari namin makita at mamasdan ang inyong kaluwalhatian at kagandahan. Huwag nawa po itong mawala sa aming puso. Itanim mo po ito. Huwag po kaming, hindi dapat kami makaramdam ng kabagutan sa oras at araw ng pagsamba. Bakit kami mababagot sa napakagandang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili? Sa umagang ito, O Diyos, pag-alamin mo ang aming mga puso. Sa simula ng taon na ito, ipakita mo po sa amin ang iyong kagandahan upang mas lalo kaming magkaroon ng apoy sa pagsamba. Purihin po ang inyong pangalan, ang inyong kadakilaan, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.